Okay, good morning mga abe. Welcome sa panibagong vlog. Papasok tayo ng trabaho. Halika, kwentuhan muna tayo bago ako pumasok. Magandang panahon ngayon, maaraw pero malamig. Minus 11 degrees Celsius dito sa Toronto. Shoutout pala natin si Nardino TV. Eto, para sa kanya tong content na to. Kasi sabi niya, hintayin daw niya yung hihintayin daw niya yung kukwento ko. So eto, mabilis lang to habang nagda-drive ako. So ito yung isa sa mga experience ko, no? Dito lang recently. Actually, sa totoo lang, ayoko sana itong i-share na. Kaso sa tagal-tagal ko dito sa Canada, no? Normally dalawa pa lang yung naranasan ko sa mga Pilipino na talagang hindi ko matiis. Yung isa, kukwento ko yung unang-una. It happened 2 years ago, no? Pero ito, hindi ko muna ikukwento. Ito muna ang nangyari 2 weeks ago. Actually, ayoko na sanang pag-usapan pa. Talaga natitrigger na ako sa mga pinagsasabi ng mga ibang content creator dito. Mga karanasan nila sa kapwa Pilipino, no? Okay. So, di ba nga nawalan ako ng trabaho dahil nagsarado yung kumpanya. Hindi ko naman gino-content na yon, pero eto, okay, nung nagtrabaho ko ngayon, nakahanap ako nitong November ng part-time, pero ngayon parang full-time yung oras ko. Okay naman kasi kailangan ko talaga ng kayod no? Though meron pa naman akong package dun sa previous company, no? Gusto mo yung may ginagawa ka para hindi ka matayin ka sa bahay, no? Nakakabaliw matayin ka sa bahay, mga api, maniwala kayo. Lalo ko sa lega nagtatrabaho. So, diretso na tayo sa kwento. Enough of those introduction. So may policy yung kumpanya, no? Pag sinabing policy, no, in regard sa customer, susundin mo yon. At ako, pagka policy na ganun, sinusunod ko, lalo na kung bago pa lang ako, no? Sabi, pag may nakita kang ganun na customer, sabihan nyo or anuhan nyo, no? Sabihin nyo sa manager, no? Nakita ko yung isang lalaki, no? Asian, no? Hindi ko pa alam na Pilipino nun, na yung dalawang anak niya, isang 8 years old tsaka isang yung babae, hindi ko alam, siguro mga 12 or 10, no? Ginagawa nila yung nagsusukat sila ng damit, pero yung pinagtatrabahuan ka kasi wala kaming fitting room kasi parang outlet so yun ang policy, pero meron kang pagkakataon na exchange or pwede mo siyang kumuha ka ng store credit, no? So walang return, no, wala siyang return, no? Parang refund, wala siyang refund, yun ang ibig sabihin. So kasi tayo mga tao, no, pagka nasisita tayo ng mga tao na alam natin na mas sa sitwasyon na yon na ikaw yung mas nakakaangat kasi ikaw yung customer, natitrigger yung ego mo, mga abe, na-trigger yung ego siguro, no? Pinaliwanag ko sa kanya, nag-apologize ako, sabi ko pasensya na po, at Inglesero to, tinatagalog ko na para mabilis ikwento. Pasensya na po kayo, yun po ang polisiya, and anyway, kung naman, pwede nyo na pong kumuha kayo ng store credit or pwede nyo exchange, no? So nagalit, parang sinabihan pa ako na ikaw, ano ang gagawin mo? Ang sabi ko sa kanya, ako po, tinanong yung opinion ko, opinionated ako Sabi ko sa kanya, kapag ako po kasi namimili, alam ko po yung sukat, no? Nung aking bibilhin para walang aberya, no? Tapos sabi ko, kung may problema po kayo, kausapin niyo yung manager ko. Kinausap na daw niya yung manager ko at ganun din daw yung sinabi. So, sa madaling sabi, mga abe, wala na siyang magagawa kasi ganun na talaga. Pinipilit pa rin, mga abe. Ang hindi ko kasi maintindihan, yung mga bata, nagbibihis, no? Nagtatago lang sa sulok, no? Lalo na babae yun, paano kung may makakita or something, no? Hindi mo alam no? Ikaw ba papayagan mo yung anak mo na mga anak mo na ganun, no? So, siguro na-trigger yung alam mo, sinabihan ako, abe, no? Ang sinabi sa akin, no wonder, no? Eto pare, kala ko sa pelikula lang to nangyayari, first time ko nangyari sa buhay ko to no wonder na kaya ikaw 40 anyos ka na tatrabaho ka pa dito, no?
sa ano, sa tawag dito sa minimum pay job. Sabi ko sa kanya, so nabigla ako, nasyak ako kasi kaharap yung mga bata. Tapos sabi pa niya, I bet my 8-year-old kid, this boy, you cannot beat his bank account. He has 10,000 daw na pera sa bank account, pero ikaw for sure wala ka nun kasi you're broke. No, you're not 40 years old, you're 50 years old and you're puro mura, mga abe. Naman sabi ko sa kanya, I don't need to explain to you, basta alam ko mali yung ginagawa mo. Anyway, hindi ko kailangan i-explain sa kanya yung sitwasyon ko, mga abe, no? Pero pasalamat siya sa lahat ng mga nakatrabaho ko dati at mga na-handle ko na tao, no? Alam nila kung gaano ko pumapatol minsan sa mga ganyang klase ng tao, no? Pero ito kasi first time nangyayari sa akin to na ganito katindi, no? Ang nababothered ako, mga abe, sinabi niya yung sa harap ng mga anak niya. So ano sa tingin niyo yung mangyayari sa mga anak niya pagka hindi niya tinigilan yung ganong klaseng pag-uugali, no? Ano kaya sa tingin niyo? Kayo nang sumagot, mga abe, no? Ako hindi ko ma-imagine nakatingin sa kanya yung anak niya. Yung dalawang anak niya, mga abe, isang lalaki, isang babae. Alam mo kasi, mga abe, pag sinabi kasing policy, dapat sinusunod natin yan. Paano kapag ikaw nag-set ng policy sa anak mo? Paano pag sinabi sa'yo, ikaw nga dad hindi mo sinusunod no? Diba? Tapos, mga abe, ang hindi ko lang talaga matanggap, eto, okay, nakakaangat ka sa buhay, magpasalamat ka, at ikalawa, huwag kang makakaapak ng dignidad ng ibang tao kasi wala tayong karapatang mang-apak ng dignidad ng ibang tao, mga abe. Wala tayong karapatan. Kahit gaano ka kayaman, kahit ano ang titulo mo sa buhay, wala tayong karapatan nun. Mga abe, kasi pag tayo pinaglaruan ng tadhana at pinitik tayo ng tadhana kung anumang relihiyon ang pinapaniwalaan nyo, naniniwalaan nyo, walang mangyayari, mga abe, no? Talagang ewan ko, mga abe. So yun ang aking isa sa mga experience din sa Canada, no? At na-share ko lang ngayon kasi talagang yung kakaiba yung experience na yun, mga abe. Diyos ko, hindi ko talaga alam kung bakit. Nandali, papark lang tayo, ha? Okay, yan, nakapark na tayo. Dahan-dahan lang. Ayan. Okay, so yan, Ardino TV, yan yung isa sa mga experience ko. Actually, gusto ko na nga sanang kalimutan. Kaso, kailangan siguro umpisahan ko na kapag kami mga ganito ako nakikita, ano ko na rin o magbigay na rin ako ng opinion. At magbigay ako ng aking thoughts about sa mga ganitong pangyayari kasi nakakabahala, nakakabahala, lalo na yun nga iniisip ko, yung mga bata, yung mga anak niya. Tapos eto pa, hindi lang siya racist sa age ko, no? Hindi lang siya mata pobre. Sinabihan pa niya ako na mukha akong tomboy, no? Homophobic pa. Tapos sinabihan pa niya ako na bakla ako kasi ayoko siyang patulan. Ano ang masama sa pagiging tomboy? Ano ang masama sa pagiging bakla? Okay? Kung ikaw ay mata pobre ka naman. Okay? Tapos, it doesn't make any sense. Sinabihan pa niya ako nung huli niyang statement sa akin. You think I'm from the province? I'm a from D? No? So, wala akong pakialam kung saan ka galing, mga abi. Wala akong pakialam. Ang pakialam ko, hindi ka sumusunod sa pulisiya na tinakda ng aming pinagtatrabahuhan. So kailangan kong sabihin sa iyo yun. At ikalawa, masama yung ipinakikita mong halimbawa sa iyong mga anak. So no wonder, baka mamaya hindi ko alam, ganyan ka din sa bahay, no? At wag naman sana, baka maging ganyan din yung mga anak mo, no? Sa bagay, in the end, ikaw naman ang mahihirapan dyan dahil hindi ko naman anak yan, anak mo yan. Okay, yun lang, mga abe, ang aking kwento sa inyo. Buhay Canada. Totoo pong nangyayari, may mga ganyan tao.
Hanggang sa muli, best regards, Kuya JDL. Bye-bye!